mga kita sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Ating ipinagdiriwang ang kanyang pag-akyat sa langit upang ituro sa atin ang tunay nating tahanan at hantungan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan, at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubi siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan.
Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason,
at magagaling ang mga may sakit, nakapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. At maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay tinipon ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Hesus Nazareno. Sa araw na ito ay ating ding ginugunita ang World Communication Sunday. Kaya't atin din binibigyang pugay ang mga nasa media, ang mga nagpapatulong upang mapalaganap ang katotohanan, ang mga balita, at sa simbahan naman, lalo na shout out sa ating mga social communications ministry. Lalo na nitong pandemya na ipakita ang kahalagahan ng online, ng ating social communications. At alam naman po ninyo, sa lahat ng mga simbahan, ang Quiapo Church ang pinakamamatyagan, pinanonood ng mas marami, pinakamaraming mga deboto. Lalo-lalo na ang mga kababayan natin na sa ibang bansa na hindi makapagsimba, hindi man lang makapunta sa Quiapo. Pero salamat sa Diyos dahil sa handog ng social communications, sa technology, kahit yung mga nasa malalayong lugar, yung mga nasa tahanan nila, ay para na rin silang nandito sa Quiapo. Alam nyo, kahit sa online, dahil alam nila, marami ang sumusubaybay sa Quiapo, marami ang namemeke na Quiapo Church, pero hindi naman talaga sa simbahan ng Quiapo. No? Kaya nakakalungkot na nalilinlang ang ibang mga kababayan natin, mga kadeboto natin, na ginagamit ang ibang pangalan o ibang lugar at ay ilalagay ay Quiapo Church. No? Dahil alam nila, basta Quiapo Church, pag nag-type ng Quiapo, lalo na sa YouTube, marami ang sumusubaybay. Kaya nakakalungkot na nandoon ang katotohanan, kaya delikado. Kaya ngayong araw na ito'y napakahalaga sapagkat ipagdasal natin na ang mas kumalat ay katotohanan. At sana hindi tayo madaling malinlang. Di ba nung isang araw, ang daming nagpunta dun sa isang bangko kasi kumalat yung balita, magpapamigay ng pera. Ang daming fake news. Ang daming mga kasinungalingan. Pero mas marami ang chismis. No? Kaya ipagdasal natin na katotohanan. At sana wag tayong agad maniniwala. Dumulog tayo sa Panginoon at ating suriing mabuti. Wag tayong share ng share agad. Baka mali yung nailagay, ipasa mo. Maraming ganyan ngayon. Kaya ipagdasal natin at salamat uli dito sa ating sa Quiapo. Napakasipag po ng ating social communications, ng ating IT office. Kaya naman sa lahat ng misa, mas maraming tao ang naabot.
At sa araw ding ito, daming okasyon sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang araw ng mga ina. Kaya yung mga nanay na nagsisimba ngayon, pwede bang tumayo? Yung mga nakatayong nanay, o parang Miss Universe, taas kaway-kaway kayo, tayo nga ang mga nanay. At yung mga nakatayong nanay, kumaway. Palakpakan natin ang mga nanay. Happy Mother's Day. Ayan. O yan, salamat po. O yan ha, mga mister, mga anak, gawing special ang araw na ito. May nalalabi pang oras. Kayo na maglaba. Magluto. No? Baka sabihin ng mister, ako naman no, lagi ang namamlansya eh. No? So mga nanay, Happy Mother's Day po at salamat sa inyong mga sakripisyo. At sapagkat alam natin, ang ilaw ng tahanan, ang nagtuturo sa atin, ang unang nagturo magdasal, magsimba, magsabi ng totoo, ay ang ating mga nanay. Ang unang mukha na nakita natin nung tayo isilang sa mundo ay ang ating mga nanay. Ang una nating naramdamang tibok ng puso ay ang tibok ng puso ng ating mga nanay. Ang una nating kinain ay galing sa ating mga nanay. Kaya pasalamatan natin sila. At mga nanay, sana mapagtanto ninyo, napakahalaga ng inyong bukasyon. Napakalaki ng pagtitiwala sa inyo ng Diyos sapagkat sa inyo ipinagkatiwala ang inyong mga anak. Kaya nakakalungkot kapag ang nanay pa mismo ang magdesisyong ilaglag, patayin ang nasa kanyang sinapupunan. Ang laki ng pagtitiwala sa iyo ng Diyos. Sa iyo ibinigay yan. Kaya sana pangalagaan mo. Siguro nga minsan hindi mo gusto yung nangyari. Pero wag mong idamay ang batang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Maraming salamat uli mga nanay at sa mga magiging nanay pa. Sana mapagtanto ninyo ang napakagandang biyaya na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Siyempre, batiin din natin dahil buwan ng Mayo, ang nanay ng mga nanay, ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya palakpakan din natin si Mama Mary. No? At pagdasal natin, lahat ng mga nanay matulad kay Mama Mary, tapat, mabuti, makadiyos, at hanggang sa huli, hindi bumitaw kung ano ang tama. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno. Ito yung kanyang pamamaalam sa kanyang mga alagad. Ito na talaga ang huli. Ang kanyang huling tagpo, huling yugto. At pagpamamaalam, alam natin, halo-halo ang pakiramdam. Nandyan ang kalungkutan, ngunit sabi sa atin, nagalak din ang mga alagad. Kaya nating pagnilayan ng diwa ng pamamaalam. Magkakaroon tayo ng konting parang language class. Ang mga wika ng pagpapaalam. At makatulong ito sa pagpapaalala sa atin sa tamang pagsunod kay Jesus Nazareno. Una daw po, yung mga marunong magkastila, no? Baka naalala nyo sa mga lolo't lola ninyo, ang salita raw paalam sa Kastila ay, alam naman natin yun, mga Pilipino, minsan ginagamit din natin yun, ay adios. Yan mo, may Kastila doon, no? Ayan. Adios. Diba? Minsan nga, pag nagsusungit ka, sabihin mo, adios. No? Ayan. Pero yung pala, napakabanal ng salitang yon. Iyon ay galing sa salitang
Diyos. Na ang ibig sabihin ay tungo sa Diyos. Patungo sa Diyos. Kaya pala pag sinabi mo sa isang tao, Diyos, bagamat maghihiwalay kayo, ani mo'y sinasabi, pareho pa rin ang pupuntahan natin. Iisa pa rin ang hantungan natin at yun ay walang iba kundi ang Diyos. Siguro nga, nauna na si Jesus sa Nazareno, pero para bagang sinasabi niya sa ating lahat ngayon, Diyos. Nang ibig sabihin, ang buhay natin dapat patungo sa Diyos. Kaya yun ang ipagdasal natin. Ang magandang tanong, yung buhay ko ba ngayon, dadalin ako nito sa Diyos? Yung bang mga sinasabi ko ngayon, nilalapit ba ako nito sa Diyos? Yan bang ginagawa ko ngayon? Yung bang mga ugnayan ko ngayon? Yung negosyo ko ba ngayon, dadalin ako sa Diyos? Yung bang pinagkakaabalahan ko ngayon, yung lagi kong iniisip ngayon, ito ba'y maghahatid sa akin sa Diyos? Baka naman panay pera lang nasa isip mo. Baka naman panay kung ano lang inaalok ng mundo. Minsan nakakaligtaan natin, nakala natin, napakasarap dito sa lupa, kaya ayaw nang umalis sa lupa. Mas pinipili natin yung kayamanan ng lupa. Nakakaligtaan natin ang kayamanan ng langit. Ang pinakamalungkot daw mga kapatid na tao, hindi yung taong sakitin, hindi yung taong mahirap, hindi yung maraming mga pagsubok. Ang pinakamalungkot daw na tao, yung hindi makakarating sa langit. Kasi habang buhay kang miserable dahil hiwalay ka sa Diyos. Mayaman ka nga, malusog ka nga, maganda ka nga, sikat ka nga, hindi ka naman makakarating sa langit. Baliwala din ang lahat. Kaya ngayong pag-akyat sa langit ni Jesus, sabi niya, dito tayo magkikita-kita. Sayang naman, hindi mo magagamit yung kwarto mo sa langit. Pag hindi ka nakarating, sa iba ibibigay. Kaya ipagdasal natin na sana ang mga pinipili natin, ito yung mabuti, ito yung totoo, ito yung mapayapa, mapagmahal, ito yung mga pinapahalagahan ni Jesus Nazareno. Diyos, sa langit, sa Diyos ang ating buhay. Ang ikalawa naman daw po, sa Ingles, pag namamaalam daw, anong sinasabi sa Ingles? Pag Ingles, ano? Goodbye. No? Di ba? Goodbye. Alam niyo puro po ba ang pinagmulan ng salitang goodbye? Ang salitang goodbye daw ay pinaigsing salita na ang ibig sabihin talaga ay God be with you. God be with you. God be with ye. Napakabanal pala nung salita. May Diyos. Kaya pag sinabi mo raw sa taong goodbye, ayan. Kaya hindi ka pala pwedeng parang galit na goodbye. Ang ibig sabihin pala nun samahan ka ng Diyos. Maganda pala yung hangarin ng salitang goodbye. Na bagamat tayo maghihiwalay, hindi tayo iiwan ng Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus, Diyos, sa Diyos, hindi niya sinabing, sa Diyos tayo, makita-kita lang tayo, bahala na kayo pumunta sa Diyos. Ha? Kanya-kanya tayong biyahe. Hindi. Ganon kabuti ang Diyos. Sabi niya, sa Diyos tayo makita, pero wag kayong mag-alala, sasamahan ko pa rin kayo. Aalalayan ko pa rin kayo. Kaya nga 'di ba, anong sabi ni Jesus Nazareno? Ako'y kapiling nyo hanggang sa dulo ng panahon. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Ang buhay natin patungo sa Diyos, kapiling ng Diyos. Kaya mga kapatid,
Ang isa raw tukso na laging binubulong sa atin ng demonyo, mag-isa ka na lang. Wala ka nang magagawa. Iniwan ka na ng Diyos. Pinabayaan ka na ng Diyos. Kaya yung iba sa atin, siguro nga hirap tayo magpakabait. Hirap na hirap ka, gusto mong maging pasensyoso, mamaya galit ka na naman. Kaya sabi mo siguro, wala na akong pag-asa, ganito na ako, masama na talaga ako, hindi na ako makapagbabago. Hindi na ako tutulungan ng Diyos. Huwag kang maniwala dyan. Fake news yan. Bulong ng demonyo yan sapagkat ang totoo, kasama natin ang Diyos. Sabi ni Jesus, goodbye, na ang ibig sabihin din, God be with you. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, God be with you. Sa kabila naman sabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Yung hindi nakangiti, hindi ka pagpapalain. No? Pero tayong lahat, naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang naniniwala na lagi nating kasama ang Diyos, ang naniniwala na tutulungan tayo lagi ng Diyos, iparinig natin kay Jesus Nazareno ang mas malakas na palakpak. Ang buhay natin parang adios, patungo sa Diyos. Parang goodbye, kasama ang Diyos. At huli sa Tagalog, ang goodbye, ang adios ay paalam. Parang nawala yung Diyos, no, sa Tagalog, no? Mas maganda yung adios, pati goodbye, may Diyos. Ang Tagalog, paalam. Ano raw ang kabaliktaran ng paalam? Alam nyo ba? Hindi nagpapaalam. Ang kabaliktaran daw, sabi nung kaibigan ko, palihim. Kasi di ba pag gano'n ka, nagsasabi ka sa magulang mo, alis na po ako, Nay. Punta na akong eskwela. Paalam po. Pero pag tatakas ka, may ka-date ka, alam mong hindi ka papayagan, hindi ka magpapaalam, palihim ka nga alis. No? Si Mister, pag alam mong hindi ka papayagan ni Mrs., hindi ka na magpapaalam, palihim ka ng tatakas. Pero may maganda pa rin daw ibig sabihin yung paalam. Nung umalis si Jesus sa Nazareno, ang bilin din niya sa mga alagad, paalam nyo sa kanila ang mabuting balita. Hindi raw sapat na tayo'y sumusunod kay Jesus. Kung gusto raw natin talagang pumunta sa langit, ang dapat din daw paalam natin sa ating kapwa ang mabuting balita. Paalam natin sa ating kapwa ang kabutihan ng Diyos. Paalam natin sa ating kapwa ang awa ng Diyos. Dito sa dambana ni Jesus Nazareno, hindi lang tayo mga deboto, tayo'y mga disipulo. Ang ibig sabihin ng disipulo, tayo'y nagpapakalat, tayo'y nagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga tama-tama, World Communication Sunday. Sana kung meron man tayong ikalat, kung nangangati man ang dila natin, sana ito yung mabuting balita. Di ba pag magandang balita, ang hirap hindi sabihin sa iba. Pag nalaman mo, halimbawa, na-promote ka, tumama ka sa loto, yun baka siguro yun, ayaw mong pasabi, baka marami pang humingi ng balato, no? Pero yung ibang mabuting balita, parang ang hirap hindi mo bahagi, nanganak na yung misis mo, natanggap ka sa trabaho, mag-a-abroad ka na. Pero sa Diyos ba, may mabuting balita ba tayong naibabahagi? Naipapaalam ba natin ito? Mga kapatid, sana po sa bandang huli, pag kumakatok na tayo sa langit, hindi natin pwede sabihin kay Jesus Nazareno, deboto po ako, lagi ako nagpo-prosesyon, lagi akong sakya po.
Tatanungin ka ni Jesus Nazareno, nasaan ang asawa mo? Nasaan ang mga anak mo? Nasaan ang mga kasama mo? Pinaalam mo rin ba sa kanila ang mabuting balita? Sapagkat ang tunay na alagad, hindi lang ikaw ang nakakaalam. Pinapaalam mo din sa iba ang Diyos. Kaya't mga kapatid, sa misang ito, sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ipinapaalala sa atin, patungo tayo sa Diyos. Kapiling natin ang Diyos at ipaalam natin ang Diyos upang sa gayoy magkita-kita tayo. Sana kung gaano tayo nagkikita-kita dito sa Quiapo, magkita-kita tayo sa langit. Sinong gustong mauna? Pero sana sa sandaling iyon, tunay nating malasap ang kagalakan sapagkat walang makatutumbas ang makapiling ang Diyos sa langit. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, umakyat po kayo sa langit para ipaghanda ang aming tahanan sapagkat ang tunay naming hantungan ay ang iyong kaharian. Kaya't tulungan niyo po kami na ang buhay namin dito sa lupa ay maghatid sa amin sa langit. Ipaalala niyo sa amin sa mga panahon na kami nangihina, natutukso, naliligaw ng landas, nalalayo sa iyo, ipaalala niyo po sa amin, hindi niyo kami iniiwan. Kapiling namin kayo at lagi kayong nandiyan para tulungan kami. Tulungan niyo din po kami mapaalam ang mabuting balita sa mas maraming tao, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay, upang hindi lang ako, kung hindi sama-sama kaming makarating sa langit. Mahal na pong Jesus Nazareno, makikita din po tayo sa langit. Kawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan na mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangmatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, ang maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa langit ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa tao. Idulog natin sa Amang nasa langit ang ating mga panalangin at pangangailangan ng simbahan. Ating tugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa magandang balita ni Heso Kristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aaboso at kasinungalingan, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami.
gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling magpahayag ng katotohanan ng may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng paggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kaluwalhatian mo. Patuloy nawa namin siyang makilala at paglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tumayo na po. Panalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinahas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa langit. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel
nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tayo patungo sa Diyos
langit ang tunay nating tahanan sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Tumawag tayo ngayon sa ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol at sinasabi mo ngayon sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. With you. Happy Mother's Day. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo na nauna na sa langit upang ipaghanda ang ating tahanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo't nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay babasbasan natin ang mga nanay. Taas ang kamay ng mga nanay habang kayo'y ating dinadasalan. Ama naming mapagkalinga, dinggin mo ang aming panalangin. Pagkalooban niyo po ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina.
Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak kung papaano tumayo at maglakad, kung papaano magsalita at maglaro, at kung papaano makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban niyo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayon din aming sinasama sa panalangin ang mga babaeng wala nang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinaguyod ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Naglingkod ng may kababaang loob, nagtiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa, mga anak, at kanilang kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taklayang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.